new day mga kapatid! Welcome sa Podchrist, ang kwentuhang si Kristo ang bida. Here at Podchrist, we will talk about the brewing issues in the life of a youth nowadays over a cup of good coffee. Kape, kwento, Kristo. Ngayong buwan ng Mayo, ipagdiriwang natin ang buhay ng ating mga ina, nanay, mama, mommy. Happy Mother's Day sa ating mga dakilang ina. Iba't ibang muka at kwento ng pag-ibig ang ating maririnig ngayong buwan dito sa ating Momversations. At para sa araw na ito, we will talk about being a pastor's wife. Paano nga ba babalansihin ang pagiging asawa, ina, at ministry? Ano nga ba ang mahalagang role na ginagampanan ng pastor's wife sa isang simbahan? Pag-uusapan natin yan sa ating Momversations with our very own Pastora Lay Kaunte. Bumati naman po kayo sa ating kapatid. Hi! Good afternoon everyone, mga kapitid. Yes. Welcome to Podchrist. Nako, kami po ay nagagalak na kami po ay inyong napaunlakan dito sa ating Podchrist, Pastora Lay. At dito po sa ating episode ngayon, pag-uusapan po natin ang pagiging pastor's wife. Pero bago yan, Pastora, bago tayo mag-dig in dun sa pagiging pastor's wife, simulan natin sa umpisa. Kumusta ba ang relasyon ninyo ni Pastor Romer before, sa loob ng tahanan, bago po kayo talagang naging Christian? Ano bang scenario sa loob ng bahay? Yung typical na mag-asawa. Yung merong away, merong bate. Pero during that time, kami kasi, para kaming aso't pusa. Actually, dumating nga doon sa point na maghihiwalay na talaga kami. Oo, tapos, kasi, hindi ko na matandaan kung ano yung naging issue, pero yun na bumaba na ako, lalabas na ako ng bahay, kasi nga, yun na nga, magse-separate lives na sana kami. Noong time na yun, Pastora, may chikiting na kayo. Oo, si Agot. Si Agot pala. Oo. Tapos, kung makikita mo yung kwarto namin dati, ano yun, maraming design. Maraming design. May sipa dito, may basag na pader, ganun. May sirang electric pan. Yun. Mga evidence. Yun. Mga remnants. Oo. Mga larawan matapos ang sakuna. Yes, oo. Parang dinaanan ng Yolanda. Oo. Yun. So, paano po nagbago ang lahat? Paano nagbago yung atmosphere sa loob ng bahay? Siguro, nag-start yun, syempre kay Pastor. Kasi siya naman talaga yung tinawag eh. So, naramdaman niya sa sarili niya na tinatawag siya ng Panginoon. So, from then on, nagkaroon siya ng parang, syempre, na rin sa sarili niya na kailangan ko baguhin yung sarili ko, ganyan. Tapos ako naman, parang hindi ko naman pinili, pero parang nahahatak niya ako. Pero di ba, Pastora, si Pastor Romer ay parang bata pa lang, youth pa lang siya. Christian na talaga siya di ba? Oo. Parang laking Christian family talaga si Pastor Romer eh. Tapos kayo din po, paano po bang nyo? Ano ako dati? Pure Catholic. Pure, no? Hindi, I mean, talaga ako yung, ang tawag nun pag sa Catholic, yung... Deboto. Oo, yun. Pumupunta ako hindi naman ako pumupunta sa Nazareno, pero nakikijoin ako kapag may mga event na kagaya nung pag sunrise, yung resurrection. Mga mahal na araw na event. Oo, ganyan. may mga parada, mga ati-atihan. Mapabasa, mga ganyan, mga ganyan din. Nakikijoin ako dyan. Pero, ayun nga, nagbago ang lahat. Nung nakilala mo siya? Hindi pa. Ay, hindi. Hindi pa dun. Oo. So, nagbago yon noong nakilala ni Pastor Romer ang Panginoon. Oo. Siya talaga. Siya yung una. Oo. Oh. And then, hinahatak ka na rin niya sa church. Oo. Okay. So, pag-usapan natin yan, Pastora. So, ano yung mga nakita mong changes kay Pastor Romer noon? No, since wala siya dito, pag-usapan natin siya, no? Ito na yung pagkakataon. Huwag kayo maingay. Ano yung mga nakikita mong changes sa kanya na ito siya dati, tapos ito na yung nagbago sa relasyon namin, simula nung naging Christian siya, o naging active siya sa church, gano'n? Siguro ang isa sa masasabi ko, yung siya, hindi na siya kagaya nung dati na kapag inaway ko siya,
magfa-fight back siya. Mm. Oh, yun, yung gano'n. Kumbaga wala nang salpukan. Na kapag ako nag-init na yung ulo, siya tatahimik na. Wow. Yun. Ako, daldal pa rin ng daldal. Siya, tahimik na siya yan. Hindi kagaya nga nun dati, nang pa kami parehas. Although Christian na siya nun. Oo. Pero dati, kapag nagsalita ako, siya din. Siya. Sasabay, pares na kayo Oo. mag-iinit, no? Oo. Oo. Parang na kami, nagbabarilan. Itong sa'yo, ganyan. So, ganun pala. So, eto na, no? Ano yung nagpa-convince sa'yo para sumama kay pastor o mag-join din dun sa church na pinagsisimbahan niya, maging Christian din? Ano yung nag-convince sa'yo? Actually, wala naman masyadong, di ba hindi ko pa na yun nababasa sa Bible, pero yun yung nasa isip ko, na kung ano yung paniniwala ng husband mo, dapat ganun ka din. So, nung time na yun, hindi naman talaga ako totally talaga na, kailangan parehas kami. Sumasama-sama lang talaga ako sa kanya. Tapos, until then, na one time, na hindi ko rin alam kung paano nangyari, gusto ko na rin yung ginagawa niya. Parang gusto ko na rin na kung ano yung ginagawa niya pagsiserve sa Panginoon, ganun na din yung gagawin ko. Kumbaga parang nangyari kasi parang no choice ako eh. Oo. No choice ako noon. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, dati sila Pastor Mike tsaka si Pastora Nelia. Ano yan sila, talagang tinitrain yung mga leaders. Ako yung mag-lead. Ayoko maging leader, ayokong mag-serve, ganyan. Pero dahil no choice na ako, dahil umalis na sila Pastor Mike, so siya na yung tatayo na pastor. So, ang alam, iwan ko siya sa ere, di ba? So, nandun ako sa likod niya. Pero at the back of my mind, ayoko yung ginagawa ko pa nun, nung time na yun. Ayun. So, yun na nga, since nabanggit mo na nga, Pastorally, habang nagpapatuloy sa paglakad sa pananampalataya si Pastor Romer, syempre, nadadala ka rin niya bilang asawa. So, habang nagpapatuloy sa pananampalataya, nagkaroon kasi siya ng calling na magpastor. No? Pero at that time kasi, sabay sila nag-aaral ni Pastor Daryl, di ba? Hindi pa talaga sila yung nagli-lead ng church until such time na nawala sila Pastora Nemia at Pastor Mike to lead some church din, no? So, naipagkatiwala kay Pastor Romer yung pagiging head pastor. Upon knowing this, ano yung naging reaction mo? Agree ka ba kaagad? O merong dumaan sa stage ng bargaining? Nag-usap kami yan eh. Kasi sabi nung hindi pa umaalis si Pastor Mike, sabi ni Pastor Romer, a-attend ako ng Bible school. Inaway ko siya noon. Sabi ko, bakit ka a-attend ng Bible school? Magpapastor ka ba? Sabi ko gano'n sa kanya, hindi. Mag-aaral lang naman eh. Ano lang naman yun, tutulungan ko si Pastor Mike, ganyan. Pero ako, nandun na yung kaba ko na eto, papunta na talaga siya doon. Pero na time na nag-work pa si Pastor Romer, no? Oo, nag-work pa siya. So, pumasok yun sa isip ko na hindi ko na ito mapipigilan. Kasi decided na siya. Kaya umiyak talaga ako nun. Iyak ako ng iyak. Tapos, syempre, kino-comfort naman niya ako. Tapos, pero bakit merong parang pagpigil nung time na yun? Ano yung nagiging dahilan ba't nag-hesitate si Pastorally? Feeling ko, hindi ko kayang gawin yung ginagawa ng... Gets. Kasi nakikita ko si Pastora Nemia, ganyan. Parang feeling ko hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya. Hindi ko kayang mag-serve, hindi ko kayang mag-lead. Kaya sabi ko, ayoko ng ganyan. Kaya nga pagka nagpapa-mentoring si Pastor Mike, ang lagi ko sinasabi, Pastor, hindi ako makakapunta kasi walang mamatay kay Agot. O kaya, kagagaling ko lang po ng work. So, ang dami kong excuses na ginagawa para hindi makapunta doon sa yung building ng personality na gustong gawin sa akin ng Panginoon. Ang dami kong issues, ang dami kong iniisip, ang dami kong excuses noon. Talagang kasi ayoko. Tapos, yun nga, yung sinabi mo kanina na meron bang bargaining? Wala. Walang nangyari. Walang nangyaring ganon. Basta, dumating lang yung time na yun na parang nilagay sa puso ko ng Panginoon na ito na yung kailangan mong gawin. Kumbaga parang si Jonas, di ba? Yung ayaw niyang gawin pero eventually ginawa din niya. Ako ganun din. Dami kong ginawang pagtatago, dami kong ginawang excuses, pero doon talaga ako nilalagay ng Lord eh.
Hindi ko siya maiwasan. Kahit na anong gawin kong iwas, doon talaga ako nilalagay. So, Parang Jonah experience pala talaga, no? Tsaka, parang Gideon din, no? Actually, maraming characters sa Bible, maraming man of God na nasa Bible na nagsasabi na parang, I'm not good enough. Kahit si Moses, sabi niya, I stutter, sabi niya. Pero, dun natin nakikita na in our weakness, God's strength is revealed, no? And minsan, kapag sinasabi natin na hindi tayo ready or hindi tayo prepared, yun yung time na ready na talaga tayo. No? Kasi hinown na ng Lord yung heart mo, hinown na ng Lord yung ability mo, yung skill mo, prepare ka na niya para doon. No? And yung dependence din sa Panginoon. Kasi madaling mag-serve kapag kaya mo Ay, kaya ko yan, no? Tsaka pag gusto mo talaga. Kapag gusto mo talaga. Pero mahirap yung nasa sitwasyon ka na parang nag-hesitate ka, kaya ko ba to? Parang hindi naman ako ganun kagaling. Pero makikita mo kasi doon sa mga moments na yon, yung kamay ng Panginoon, yung pagkilos ng Panginoon, magugulat ka, nagawa ko yun. And it was God all along. It was not you. It was God all along. Doon mo talaga masasabi na hindi ako yun, si Lord yun. Diba? Yun yung magandang experience doon no? So going back dun sa ating talakayan, Pastora, kailan mo talagang fully nayakap yung calling? Na ito na yun. I'm a pastor's wife. Ito na yun. Mag-lead na ako ng church. Siyempre nakakaba yun No? So kailan yung moment na yun? Ayan. Siguro, masasabi ko nung time na nagli-lead na ako ng Sunday school. So kasi, syempre pag nagsa-Sunday school ka, kailangan aralin mo yung mga lessons, diba? Correct. So parang, sabi ko, ay ganito pala ako dati. Ganito dapat pala ako ngayon. Kasi, wala ka nang ibang pwedeng puntahan. Kumbaga parang, sinabi sa'yo ng Lord na, ikaw, magiging pastor's wife ka na, ganyan. Kailangan i-embrace mo na yung calling, yung responsibilities. Kasi, paano naman yung husband mo na pastor, tapos hindi ka niya kasama, 'di ba? Ang balik din kasi nun parang sa akin Kasi anong klase akong asawa? 'Di ba kung papabayaan ko yung asawa ko na gano'n, na siya lang yung mag-isa. So, sabi ko, nga Lord, hindi ko pwedeng pabayaan yung asawa ko na siya lang yung gumagawa, siya lang yung kumikilos. Kasi sabi mo nga, kung ano yung calling niya, calling ko na din. Pero, yung time na yun, talagang meron pa rin talaga sa puso ko na parang nagba-back out. Ayoko na, Lord. Ayoko, teka lang, ganyan. Tapos, hanggang sa, yun nga, na unti-unti, hindi lang yung nagsa-Sunday school na, yung doon sa nagpi-preach ka na. Teka lang, Lord. Magsasalita ako sa mga tao. Baka mamaya mali-mali yung sinasabi ko. Kaya every time na magpi-preach ako, ayokong gumawa ng message na yung, halimbawa, ngayon mo, 1 week lang. Kailangan mahaba yan, mahabang oras. Kapag binigyan ako nakulangan ako ng time na yung halimbawa, kailangan ko na talagang gumawa ng message, pinagpupuyatan ko talaga yan. Kasi ayokong tumayo dun sa harap na yung sinasabi ko, galing lang sa isip ko. Minsan kahit naka-prepare ka na, iba pa rin yung sasabihin, yung lumalabas sa bibig mo Hindi yung nandun sa script mo. Totoo. Iba yung ini-impart sa'yo ng Lord na ito yung sasabihin mo, wag yung sasabihin. Wag yung pinprepare mo. Totoo. Kahit naka-prepare ka na. So dun sa time na yun, parang sabi ko, siguro nga Lord, piniprepare mo na ako, nire-ready mo pa ako, o ano bang ginagawa mo? Kasi nung one time na ako sa Libis, nag-cell group ako, doon niya talaga pinakita sa akin na na-embrace ko na yung pagiging pastor's wife. Kasi sabi ni Jen, sabi niya, oo nga pastora, kasi naaalala daw niya, nung dati, na nagsa-Sunday school pa ako, kinakabahan ako. Talagang kinakabahan ako yung, alam mo yung pag nagsasalita ka, nanginginig kami. Gumagano ka pa, di ba? Pero nung kami na, yung yung time na yun, parang natural na lang. Oo, kung ano na yung laman ng message na gusto mong sabihin, yun na yung nasasabi mo. Hindi kagaya nung dati na, ano nga ba yun? Ano nga ba yung sasabihin ko? Ganyan. So, parang dun na ano ka talaga na,
eto na talaga, andito na ako sa stage na to. Eto na yon. Oo, kailangan talaga na pag-igihan ko na to, eto na yun, hindi ko na pwedeng bitawan, hindi ko na Oo. pwedeng iwanan. So yun. Alam mo, Pastora, isa sa mga challenging na role ng pagiging pastor's wife, kapag dumadating sa point natin na nababash yung asawa nating pastor. Yes. Kasi tanggapin natin, no, medyo, kahit pa maliit o malaki yung church na meron ka, hindi maiiwasan na magkakaroon ng conflict sa loob eh. Kasi iba-iba yung mga tao na nandiyan. 'Di ba? At iba-iba yung pagtanaw. So, syempre, kapag nakakarinig ka ng mga kung ano-anong sinasabi against your husband, syempre, minsan di mo iwasan, pipitik ka talaga, no? Oo. Pero paano mo hinahandle yun as a pastor's wife? Kasi hindi naman tayo pwedeng, kagaya ng iba, magpo-post ka, nakakainis mo. Oo, Hindi wala wala. sa social media. No, kailangan you will stay calm and collected. Yung composure mo, yung grace mo under pressure, nandoon pa na yan kahit minsan iinis ka na. So, paano yon? Paano mo hinahandle yung ganun, Pastora? Kasi may intindihan mo kung asawa mo lang hindi, pastor nyo rin to So, paano mo hinahandle yung ganun kapag nakakarinig ka ng mga bashing? So sa akin, sa part ko naman, hindi ko masyado siyang iniintindi. Kahit na sinasabi na may nadidinig ako na iyabang naman itong pastor na to, taba-taba naman, ganun. Grabe naman. Oo, meron talagang ganun. Pero para sa akin, parang hindi ko pa na-experience or hindi pa dumaan sa akin na masyado kong binigyang atensyon yung ganung part. Kasi sabi ko, bala kayo dyan. Sige, kayong i-mock nyo siya or kung ano man yung sabihin nyo sa kanya. Wala naman ako magagawa dyan. Sa inyo naman decision yan. Pero ang Lord ang mag-judge sa inyo. Yeah, correct. Diba? Sabi nga, don't touch the anointed one. Totoo yan. No? Nakakatakot yung ganun, no? Kasi sila din yung magsusulit sa Panginoon after. Pero actually, pagka may ganun na ang sabi kasi, ipag-pray mo. Ipag-pray mo yung mga tao na hindi maganda yung tingin sa'yo or hindi maganda yung sinasabi sa'yo. Kasi instead na awayin mo sila, di ba? Mas maganda nga na ipag-pray mo na lang sila. Pero nangyari na ba, halimbawa sa church, meron kayong plano, ito yung plano natin, ito yung vision natin, pero may isang leader mo yung may resistance na parang hindi convinced dun sa vision nyo, sa plano na binigay sa inyo ng Lord. May ganun ba? Na parang feeling nyo hindi ganun ka-support, kalaki yung support. Paano nyo hinaharap yung mag-asawa? Pagka ganun, pinag-uusapan din namin. Pinag-uusapan namin na parang hindi, baka naman kasi meron kaming hindi nakita, na nakikita niya. So, pinag-uusapan din namin. Kasi mahirap naman yung ipupush namin yung gusto namin, tapos meron kaming hindi nakikita, na nakikita naman nung nagre-react, di ba? O yung umu-oppose. So, kailangan pag-usapan nyo din, kasi kailangan i-balance mo kung ano ba yung tama, or alam ba yung, bakit niya nasabi yun? Bakit siya nag-oppose? Ano yung nakikita niya? So, yun yung inaano namin. Kaya, minsan nga pag nag-uusap kami ni Pastor, tinatanong ko siya, bakit si ganito, ganyan? Bakit si, dati naman ganito, ngayon ganito na siya. So, ang sinasabi lang niya sa akin lagi, na wag kong pilitin na kontrolin yung mga bagay na hindi ko kontrolado. Correct. Kasi, paano mo nga naman makokontrol yun? Siya yun diba? Yun yung understanding niya, yun yung iniisip niya, yun yung pumapasok talaga sa kanya. So, kung ano man yung hindi niya maintindihan, siya yung pilitin mo siyang intindihin, tapos siguro pwede mo rin naman siyang kausapin para magkaintindihan kayo bakit niya ino-oppose yung ganung vision. Diba? Parang lang din yan parang sa government. Yung leadership sa government, di ba, meron tayong checks and balances. Yun naman din yung purpose, kaya merong administration, merong opposition. No? And sa church, talaga di may iwasan, minsan may resistance. So as a leader, as a pastors, no, kailangan i-assess nyo rin yun. Kasi hindi naman din basta-basta aaray yung member mo kung walang nararamdaman. Baka nga naman talaga may reason behind that. So ito na, Pastora, para mas maintindihan ng mga viewers natin, ng mga kapatid, ano ba talaga ang role na ginagampanan ng isang pastor's wife sa church? Bakit kailangan may pastor's wife? Ayan.
Actually, based on my experience, ang pagiging pastor's wife is yung, ano siya, kumbaga, backup. Backup ka, support ka talaga, hindi lang yung, ako hindi ko kayang support, hindi ko siya kayang i-support kasi ang bigat niya, no? Oh, di ba commercial? Pero, hindi nga, I mean, hindi, kailangan niya ng support. Kasi hindi naman siya, hindi naman siya immune na tao eh. Di ba? Hindi siya immortal. Totoo. So, meron din siyang kahinaan, meron siyang mga weaknesses, meron din siya mga pagkakamali na pwedeng ikaw yung makakita. O kaya, yun nga, meron siyang kahinaan na pwedeng ikaw yung sumuporta sa kanya. 'Di ba? So, as a pastor's wife din, ikaw din yung parang mirror. Kasi, makikita dyan, kailangan ipakita mo na pwede ka talagang mag-lead. Actually, nakaka-pressure nga eh. Kasi kung ikaw yung personality mo, hindi naman talaga pang-leader. So, kailangan mong i-build up yung sarili mo para maging fit ka doon sa role na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Although hindi based doon sa skills na meron ka. Siyempre, kung halimbawang kulang ka sa skills, mag-upskill ka. Oo, mag-upgrade ka. Kulang ka eh. 'Di ba? May kulang ka, hindi naman pwedeng manatili ka lang doon sa status mo na hindi ko kaya 'yan. So kailangan mo mag-upgrade. So ganun talaga yung mahirap maging pastor's wife kasi kumbaga parang kung dati audience ka, ngayon ikaw na yung tinitingnan, di ba? Tinitingnan ka kung paano ka magsalita, kung paano ka makipag-interact sa tao. Laging may CCTV. Correct. Na nakakabit sa'yo. Di ba? Kahit na hindi mo sinasadya, pwedeng ma-misinterpret. Di ba? Tapos as a pastor's wife, ikaw din yung parang bridge. Di ba? Ibi-bridge mo yung, kung merong kailangan ng emotional support or spiritual support, ibi-bridge mo din. Di ba? Pwede rin sa family, na yung family nyo maging role model ng ibang family ng congregation. So maraming role yung pastor's wife. Pero para sa akin, ang pinaka-importante doon talaga is yung support mo doon sa husband mo as pastor ng church. Tama. Ikaw yung number one na taga-support ng asawa mo, no? And alam mo, kapag pastor's wife ka, syempre, napakahalaga ng prayer life mo. Kasi dapat ikaw yung number one na nakikipaglaban sa panalangin, sa asawa mo at sa simbahan. And tayong mga pastor's wife kasi, di ba, since mga babae, andun yung motherly love eh. No? So, syempre kapag lalaki, iba kang mag-lead eh. Tayo kasi, we cater to the emotional needs ng mga tao. Kaya totoo yun eh, yung we bridge the gap, no? Kasi, ang mga lalaki kasi very objective sila eh. Pero tayo kasi, we look into details at nakikita talaga natin yung emotion, yung mga nararamdaman ng mga tao. Hindi pa nga lang sila nagsasalita, alam na natin may pinagdadaanan, di ba? Kasi nanay tayo eh. Kaya mahalaga din talaga na may pastor's wife. And bukod doon, when it comes to technicalities, for example, mga strong spelling sa PowerPoint. Ay, nako, madalas yan. Di ba? Minsan sa grammar pa nga eh. Parang malito tap pa. Parang may mali sinabi dyan si pastor. Sabi, yun na po, yun di na ba i-edit? Kaya pagka na lang, after service, dun ko na lang sinasabi sa kanya. Tayo yung number one na editor-in-chief ng PowerPoint ng asawa, check kung tama yung spelling, yung grammar. Minsan pag, tapos na yung preaching, mag-feedback ka, parang di ko nagustuhan yung sinabi mo kanina. Parang mali yung wordings mo kanina. Diba? May mga ganun din tayo, no? So, napakahalaga din ng role ng pastor's wife talaga kasi hindi naman lahat nakikita din ng mga pastors natin. So, andun tayo para suportahan at saluhin sila. So, ito na, Pastora. Bukod sa mga roles, let's go to the challenges. Ay, naku. Ayan na. Ano ba ang mga challenges ng pagiging isang pastor's wife? Para kang para kang nasa pressure cooker. Pagka pastor's wife ka, para kang nasa pressure cooker. Although, hindi mo naman talaga kasi, ewan ko lang sa iba, na yung talagang dream talaga nila na maging pastor's wife. Pero ako kasi, hindi ko naman, wala sa isip ko, hindi ko pinangarap. Basta, hindi ko nakita yung sarili ko na magiging pastor's wife ako. So, ang daming challenges. Unang-una na yan sa personality. Kasi,
ako talaga hindi ako mahilig doon sa mga tao na, uy, kamusta ka na? Ganon. Hindi ako mahilig ganon eh. Kumbaga, mas gusto ko yung ako yung kinakamusta. Pero dahil pastor's wife ka, kailangan abutin mo yung mga tao. Kamusta ka na? Magaling ka na ba? Ano bang nangyari sa'yo? Birthday mo ba? Oo, bakit wala ka nung Sunday? Anong ginawa mo? Ganyan. Kumbaga, lahat ng congregation, lahat ng tao sa church, anak mo. Di ba? Lagi mo silang kailangan kakamustahin. Correct. Lagi mo silang kailangan hahanapin. Kung halimbawa may kailangan sila at meron ka naman, kailangan mo mag-provide. Di ba? So, ang daming challenges ng pagiging pastor's wife. Kagaya nga sabi ko kanina, para kang may CCTV camera na yung tingin ng mga tao sa'yo, kailangan, di naman para maging perfect ka. Pero at least yung... You live up to their expectations. Parang gano'n. Parang pala celebrity, no? Parang meron silang expectations sa'yo. Dapat ganito ka. Dapat ganito ka. Dapat pagka, halimbawa, sabihin na natin na nag-over ka sa pag-aayos. Nag-overdress ka. Grabe naman, no? Grabe naman. Pastors, asawa pa naman niya ng pastor. Ganyan, kung makapag-make-up, akala mo pupunta ng bar. Grabe, nag-ayos ka lang. Kinulot mo lang yung buhok mo, parang, uy, bagong reban na, parang So, ang daming criticism din. Pero meron din naman na magagandang sinasabi na, uy, ganito ka na, ganyan ka na. So, yung dun sa mga challenges na yun, dun din kasi nabibuild up yung character mo. Doon mo nakikita kung ano pa yung kailangan mong baguhin or kung ano pa yung kailangan mong improve o kung ano yung kailangan mong tanggalin na doon sa mga criticisms na yun. So, maganda din na merong mga challenges na ganyan kasi hindi lang yun yung nagbi-build up ng character mo as pastor's wife, kundi nagbi-build up din yun ng yung pagkakilala mo sa sarili mo, pagkakilala sa'yo ng yung pagkakatanggap mo doon sa calling na binigay sa'yo ng Panginoon. Kasi kung mananatili, kagaya yung kanina, na meron halimbawa may nag-criticize sa'yo na ang naman ng damit mo, masyado kang masyadong flashy. Oo. Di syempre, sa susunod, aayusin mo na yung sarili mo, di ba? Hindi ka man yung doon sa ini-expect nila, pero aayusin mo na yung sarili mo. Hindi ka na magiging ganun. So parang ganun. Maraming challenges, pero hindi ko na lang sasabihin yung iba kasi baka bumaha tayo. Pero yun talaga, no? Yung living up to the expectations of people. Yung parang kailangan mong mag-fit doon sa standard nila. Oo, sa standard Totoo nila. yan. Pero ang kailangan mo lang naman talagang i-fit is yung kung ano yung pagkatawag sa'yo ng Panginoon. Correct. Kung ano yung mahalaga lang naman talaga kung approve ka ba sa Lord eh. Oo. No? Syempre, kung approve ka sa Lord, yung mga righteous people, they will see you as a good person in totality. Pero kung iba yung tao, syempre, iba rin yung magiging tingin sa'yo. Well, we cannot expect to please everyone. Everybody. Tama yan. No? So, ganun talaga. No? May mga bashings, may mga expectations. No? At kapag yun kasi yung tinignan mo, talagang mapufrustrate ka eh. Kaya maganda na tumingin ka na lang sa kung ano yung pagkatawag sa'yo ng Panginoon at kung paano ka tinitignan ng Lord kaysa kung paano ka tinitignan ng ibang tao. Diba? Kasi on my part nga pwede ko naman sabihin sa kanila na bakit ginusto ko ba na maging asawa ko ng pastor? Diba? Pero hindi dahil si Lord yung naglagay sa akin doon sa posisyon na yun. So bakit hindi ko i-grab yung opportunity? It's a privilege para maglingkod ka sa Panginoon, di ba? Not all people na nagkaroon ng pribilehiyo na mag-serve sa Lord. Yung iba gustong i-serve sa Lord na boldly talaga, pero hindi sila pwede. Pero binigyan tayo ng opportunity, hindi lang para na mag-serve sa Lord, kundi tayo yung itinayo dyan ng Panginoon para pangunahan yung mga tao na gustong lumapit sa Kanya. So why not? Di ba? Tsaka totoo yun reflection tayo ng mga asawa natin. Kaya, kung sino tayo, magre-reflect yun sa pagtingin o perspective ng mga tao sa asawa natin and vice versa. Kaya kailangan, ayusin din natin yung tayo, magiging pastora. Actually, kahit dun sa pananamit no? Kaya, sinisikap ko na every Sunday, plansyado yung damit ng asawa ko. Kasi, pag hindi plansyado yung damit ng asawa ko, magre-reflect din yun sa akin bilang hindi lang pastor's wife bilang asawa niya. Kasi hindi ko siya naaasikaso, ibig sabihin nun.
'di ba? Parang natutunan ko din yan dun sa isang pastor na kasama ko sa isang program before, na kung sino yung asawa mo, nagre-reflect siya kung sino ka and vice versa. Kaya Oo. kailangan, let's say, pananamit, no, dun pa lang sa specific na topic na yun. Kailangan ayusin mo yung damit ng asawa mo, pagplansyahin mo siya. Kasi Oo, kung hindi plansyado yung damit, Tatayo siya doon, lakot-lakot yung damit. totoo, no? Even yung PowerPoint, sabihin na natin nitty-gritty things, sabihin na natin masyado tayong OC, pero hindi eh. Kasi it reflects kung paano tayo mag-serve at kung ano yung tingin natin sa Diyos na pinaglingkuran natin. Dapat the best, di ba? So ito na nga, Pastora. Ito maganda to May pressure ba sa part ng mga anak? Knowing na pareho kayong pastor, pareho kayong nagsiserve, every Sunday nasa church kayo. May pressure ba para sa kanila? Sa amin, sa tingin ko, wala naman. Kasi as long as tinuturo mo dun sa mga anak mo yung tama o yung kung paano nila dapat makilala si Jesus, wala namang magiging pressure. Kasi kung alam nila kung sino talaga yung dapat nilang sundin o ano yung mga dapat nilang sundin, hindi man sila mapipressure eh. Kasi nilalagay na ng Diyos, nilalagay na ng Diyos sa heart nila kung ano yung dapat nilang gawin, kung ano yung dapat nilang isipin, sabihin, o yung kahit na yung simple na nandun lang sila sa church. 'Di ba? Nandun sila sa church or wala man sila sa church, alam nila yung dapat nilang gawin. Hindi nila kailangang mag-pretend na dahil anak ako ng pastor, dapat ganito ako. Yeah. Dapat magalang ako, kunyari. Pero pagdating sa bahay, Iba ako. So, hindi naman ganun. Wala namang pressure doon. Kasi sa ngayon kami, tinuturuan talaga namin sila na kung ano yung natututunan nyo sa church, i-apply nyo dito sa bahay. Hindi yung pang-church lang na mabait ka, pero pagdating sa bahay, Iba. maldita ka, di ba? So, ganun. Tsaka bilang mga parents, no, we can only do so much. Kumbaga, talagang pangaralan mo habang bata, train up a child in a way he should go, and when he's old, he will not depart from it. 'Di ba? Alam natin yan. But at the end of the day, when they grow up, sila pa rin ang pipili ng magiging buhay nila. And yung relasyon sa Panginoon, it's personal, intentional, it's decision. Yes. So, kahit pa laking pastor's kid ka, kahit pa laking Christian ka, at the end of the day, ikaw pa rin ang magde-decide kung sino yung Diyos na sasambahin mo. Pero, ang pinakamahalaga bilang mga magulang, hindi tayo nagkulang ng paalala at meron tayong pundasyon sa kanila. May biblical foundation tayo na naiwan sa kanila na pag lumaki sila, may babalikan sila. Yes, oo. Diba? So ito na, Pastora, baka meron po kayong mga mensahe na gustong sabihin sa ating mga kapatid. No, any final words po para sa atin pong mga kapatid? Go ahead. Ang masasabi ko lang sa mga aspiring na mga leader, hindi lang sa para maging pastor's wife sila, no? Sa mga aspiring leaders dyan, just be yourself. Kasi hindi naman natin alam kung kailan talaga tayo tatawagin ng Lord. Kung maging pastor's wife man tayo o hindi, just be yourself and then serve the Lord with all your heart, faithfully. Ang pagsiserve sa Lord, hindi yan yung pang one time lang kasi. Yes. Hindi rin yan yung pagsiserve sa Lord na ang tawag nun yung pinipik mo lang yung gusto mo. Ito lang yung gusto ko. Oo, ito lang yung gustong gawin, Lord. Bahala na sila dyan. Diba? Walang piling-pili eh. So, lahat yan kailangan natin gawin. And hindi naman tayo tinawag talaga lahat to be a leader. Pero, binigyan tayo ng purpose ng Lord to serve Him, to glorify His name. Ito na lang, naalala ko lang. Final question, Pastora Lay. No? May time ba na na-burn out ang Pastora Lay? And paano natin na-overcome yun? Actually, meron. Oo, yun talaga. Meron akong... Dumating ako dun sa moment na yun. Lord, ayoko na. Ganun. Oo, dumating ako dun sa moment na yun kasi feeling ko... paano ba sasabihin yun? Feeling ko kasi parang pinagkaisahan ako. Feeling ko pinagkaisahan ako. Kasi yun yung time na yung pang fourth child ko na nalaglag. So, na-miscarriage ako doon. So, yung habang dinadala ko yun, sumabay ito. Etong na to. Kasi sabi ko, ano bang ginawa ko mali? Bakit? Gano'n na, imbis na sila yung magiging parang support ko. Kasi
ano ko sila eh, kumbaga parang, ang tawag nun yung kabady-body ko sila. Kasama ko din sa ministry. Pero at the back, sila din pala yung mga tao na may merong sinasabi sa akin. So parang sabi ko, Lord, bakit nilagay-lagay mo ko dito? Bakit binigyan mo ko ng mga tao na ganito? So parang nung time na yun, parang ayoko na. Parang umayaw ako bigla na nag-walk out ako sa lahat ng GC. Talaga? Oo. Nag-leave ako talaga sa lahat ng GC. Tapos may isang nagsabi na, bakit nag-leave si Pastora? Oo. Wala akong sinabi. Ako ata yan. Wala akong Nag-leave si sinabi. Pastora. Wala akong sinabi. Basta, yun lang sasabi ko. Kasi ayokong pag-usapan. Talagang matagal ko iniyak yun sa Panginoon na, Lord, bakit ganito? Nawalan na ako ng mahal sa buhay. Tapos, ito pa yung matatanggap ko. So, parang ayoko na sana. Pero, pinakita din sa akin ng Lord na yung mga yun, lang yun, test of faith. Mga hagdan-hagdan pala yan lang yun. Yeah. Test of character din. Oo, na hindi na eto dapat malampasan mo to kasi may mas mabigat pa na dadating. Yeah. May mas mabigat. Actually, nararamdaman mo naman yun eh. Mararamdaman mo yun na kapag yung maluwag, magaan. Pero kapag nararamdaman mo na mabigat, may dadating pa na mas mabigat. So kailangan, sabi ng Lord, kailangan mapagtagumpayan mo, ma-overcome mo tong stage na to. Yeah. And then, hindi nga ako nagkamali. Dahil yung sumunod na year, again, na-miscarriage na naman ako. So, ito yung pang-fifth. Pang-fifth na sana yun. Pang-fifth na sana yun. So, sabi ko, ano ba yan, Lord? Hindi ko man lang nakita. Hindi ko man lang naramdaman na dadating pala siya. Nawala na siya agad. So, sabi ng Lord na kailangan talaga maging steady ka sa faith mo. Kasi, yung test of faith, hindi yan dumadating ng once. Hindi mo rin yan masasabi kung kailan. Pero, ang sinasabi ng Lord, maging ready ka anytime. Kasi para anytime na dumating yung mga struggles na yan, yung mga test of faith na yan, hindi ka babagsak. Hindi ka basta-basta babagsak. Kasi, I have you in my arms. Tama. Nako, napakaganda nun. Nako, maraming salamat, Pastora Lay, sa atin pong napakagandang talakayan ngayong araw na ito. And of course, sa mga kapatid natin na nakasama natin ngayon. But before we end, allow me to share our verse for the day found in Galatians 6:9, and it says, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up." Maraming salamat sa pagsama sa amin, mga kapatid. Till our next episode of Pod Christ. Kape, Kwento, Kristo. This has been your host, Sara Lagsak Arsenio, dahil dito si Kristo ang bida. See ya! Bye!